Agad ako nagmulat ng mata na maramdaman kong may humahaplos sa aking pisngi. Agad kong nabungalan si Jake na may malaking ngiti sa kanyang labi. Napangiti naman ako kahit papikit-pikit pa dahil gusto ko pang matulog. Love, gising na. Maliligo tayo ngayon. Wika na Jake sa akin kaya agad ako napabangon. Be careful, love. Alalahanin buntis ka sa anak natin. Giit nito sa akin. Kaya napailing naman ako at natawa ng OA ni Love. Kala mo naman may nangyayari sa amin ni baby. Agad akong tumayaw mula sa kama kahit na wala akong saplot sa katawan ko. Ano pa nga bang kinakahiya ko? Ay nakita na din naman niya ang lahat-lahat. Wala na nga akong dahilan para itago pa. Nice ass. Nakangising nito sa akin nang madaanan ko siya. Agad naman ako napairap at tinuloy na lamang ang paglalakad diretso sa banyo para maligo. Feeling ko kasi napakalagkit lalo na sa ibabang parte ng katawan ko. Agad din akong lumabas na matapos at diretso na ako sa damitan namin ni Drake dito sa suit niya. Dapat sa akin pero ngayon nandito siya para sa amin na lamang. Iisang bahay lamang kami ni Mommy at Ate Donna pero magkakaibang suite kami. Agad akong lumabas mula sa damitan namin. I'm wearing a sexy dress na suot abot hanggang sa aking gitnang hita. Pansin na rin talaga ang baby bump kong malaki na, pero I am 3 months pregnant pa lamang ha. Agad akong napahinto mula sa paglalakad na magkitang magkasalubong ang kiling ni Jake habang nakatingin sa akin. Bahagya pa ito nakahalokip-kip na makatayo sa harapan ko. Nakasuot ito ng denim short at t-shirt na white at masyadong bakat sa kanyang katawan. Bakit, love? Takang tanong ko. Hindi ako tumingin sa kanya. Hindi ko na nga alam kung ano ba ang pinupunto nito. Anong yun, love? Takang tanong ko. Habang humarap na sa kanya, magpalit ka. Seryoso nitong ani na siyang kinailing ko. Love, sambit ko dito. Ito pa naman ang pinakagusto kong dress na sinusuot. Magpalit ka, love. Hindi tayo lalabas at maliligo kapag hindi ka nagpapalit. Mahinahon itong ani sa akin. Umiling ulit ako. Ayoko. Ani ko dito na siyang kinatingin niya sa akin ng mariin. Tila ba nagpipigil lang itong magalit at masigawan ako. Pansin ko rin ang kamuon nitong nakakuyom at panga nitong umiigting na magpalit ka. Madiin tong wika na siyang kinaiyak ko. Sobra ka na. Sigaw ko dito bago tumakbong pumunta sa damitan para magpalit. Humiikpi ako naghanap ng damit ko. Hindi ko mapigilang hindi maiyak dahil sa sinabi nito sa akin. Di ko alam kung bakit ang bilis kong maiyak. Ngayong buntis ako, isang sigaw na ni Drake na iiyak na ako. Okay naman kasi ang damit ko, pero nagagalit siya at ayaw niya ba ako maging maganda? Gusto niya ba ako maging losyang? I hate him. Love, he called me. Pero hindi ko siya pinapansin. Bahala siya sa buhay niya. Love, please talk to me. I'm sorry. Malambing nitong ani sa akin bago ako nito yakapin at halikan sa aking balikat. Lalo ko umiyak hindi dahil sa paglambing nito, kundi dahil sa sinabi kong ayaw ko na sa kanya. Wala pa namang 5 minutes para bawiin ko sinabi ko kanina, diba? Gusto ko pa rin pala siya. Love! I called him with my sob voice. I'm sorry, love, kung nagalit ako. Ayoko lang na ganun ang suot mo dahil kapag tutuwad ka, makikita ng dapat na ako lang makakakita. Alam mo naman, pagdating sa'yo ay masyado akong possessive. Bulong ni Jake sa aking tenga. Napatahan naman ako at agad namula dahil sa sinabi nito. Ngumiti ako habang humarap sa kanya. I kissed him. I kissed his lips and nose. I love you, love. I'm sorry din. Ko agad akong umiyak. Ani ko habang patuloy pa rin tong hinahalik-halikan sa kanyang gilid ng labi. Ngumiti naman to sa akin na tinilikan ng aking balikat. Bahagya pa itong kinagat pero hindi man din at masakit kundi parang nakihiliti pa nga ako. Okay, tanggalin mo na yung suot mo. Ani to sa akin kaya agad akong tumango. Lumayo ako sa kanya ng konti at agad na hinubad ang dress sa suot ko. Agad ko tong ibinaba at inayos ang buhok kong medyo nagulo. Nagulat ako na may inabot sa akin si Jake na white na damit. Saka ko lang napansin na sa kanya ito. Inubad niya ang damit niya para ibigay sa akin. Love, anong isusuot mong damit? Tanong ko dito habang suot na ang kanyang damit. Ngumiti naman to sa akin bago ayusin ang damit niya na suot ko. Here! Ani to sa akin habang pinapakita ang damit niya. Same kami ng damit. Ang damit na suot ko ay nagbukang dress. Lagpas to sa aking hita. Ang laki kasing tao ni Jake kaya malamang malaki rin ang damit niya. Agad kaming lumabas nang matapos para maligo kasama siya. Pati rin sina mommy at daddy na nasa dagat at nakikiligo rin pero nasa mababaw lang sila dahil kay daddy. Kasama rin private doctor namin para tingnan si daddy.
Si Ate Dora naman at Kuya Brian medyo malayo naman sa amin. Si Kuya Choi na may babaeng karandian sa kubo na tanaw namin dahil may kalapitan to sa dagat. Si Kuya Mateo ang namimingwit ng isda. Agad akong tumayo mula sa pagkakaupo para sana puntahan sila mommy at daddy. Katabi ko si Drake. Agad itong inayos ang damit ko dahil bumakat to sa katawan ko. Napangiti naman ako sa kanya. Nagsimula na ako maglakad pero akala ko hindi na siya susunod pero nagkamali ako. Nasa likod ko lang si Drake at inaalalayan ako. Talagang possessive na nga. Overprotective pa. Love, dahan-dahan sa paglalakad. Bulong nito sa aking tenga. Agad naman akong tumango at tumawak sa kanyang braso. Nakarating kami kila moming naliligo pati na rin si daddy. Umupo ako sa tabi ni mommy at si Drake naman ay kay daddy. Masaya ako makitang pamilyang meron ako. Sana ganito kami lagi kaya bilisan mo baby ha? Dahil lalong sasayang buhay namin kapag dumating ka na. Nasabi ni Agatha sa sarili. Makalipas ang 5 buwan. Ouch! Mahinang daing ko habang hawak balaki ko ng tiyan. I am 8 months pregnant now. What's wrong, love? Drake asked me. Kalalabas nilang galing sa banyo. Bakas din na nag-aalala ng mukha nito habang nakatingin sa akin. He is taking a shower at makikitang basa pang buhok nito at malayang tumutulo sa kanyang katawan. Love, my tummy hurts. Naiiyak kong sumbong. I'm not afraid kung manganak man ako dahil nga 8 months pa lang nasa tiyan ko. Ang kinatatakot ko lang masakit siya sa pakiramdam. Lalo na kapag sumisipa siya at malikot sa loob ko. Malakas na naman ba siyang sumipa kaya nasakit na naman? Mababakas ang pag-aalala ni Drake sa mukha. Agad akong tumango at yumuko para hawakan ang malaki kong tiyan. Sa laki nito hindi na nga ako makagalaw. At di na rin ako makayoko kaya laging si Drake ang umaasikasa sa akin. Ultimo pagpalit ng damit siya na rin. Pinagsasabay ang trabaho niya at kami ni baby para alagaan. Wala na ako masabi pagdating sa kanya dahil he is a perfect husband. Agad na lumapit sa akin si Drake at marangin na plus ang tiyan ko. Baby, please stop hurting your mommy. She's hurt. Bulong ni Drake sa aking tiyan. Habang marahan pa rin niya itong hinahaplos. Unti-unti ko namang nararamdaman ang paghinahon ni baby sa loob ko dahil sa bahagyang pagtigil sa paggalaw nito kapag kinakausap ni Drake. Ito ay tumitigil sa marahas na galaw niya sa loob ko na animoy nakikinig sa sinasabi ng daddy niya. And after that, I feel fine. You okay now? Tanong ni Drake sa akin. Agad naman akong tumango. Hinalikan ako nito sa aking labi at barahang kinagat ang aking balikat. Ngayon pa lang nasa tiyan mo yung anak natin, makulit na. Paano pa kaya kapag lumabas na, hindi maaga tayong tatandaan yan? He said habang tumatawa. Umiling na lang ako agad at yumakap sa kanya. Thank you, love. Ani ko sa kanya sabay kagat sa kanyang braso, pero hindi masyadong madiin. For what? He said. I can see his eyes, full of amusement. Lalo kong kinagat ang braso nito bago dahan-dahan na mawalay sa kanya for taking care of us. For loving me, kahit sobrang laki ko. I love you, always remember that. Nakangiti kong ani habang nakatingala sa kanya. He smiled at me and kissed me on the lips. Nagtagal yun ng ilang minuto bago siya mawalay sa akin. Don't say thank you to me, love. I am your husband. Kaya responsibilidad kong alagaan kayo ng anak natin. Mahalin ka sa lahat ng bagay. Mahal na mahal din kita. Nakangiti ni Jake na sabi sa akin, kaya ngumiti rin ako. Agad ako napapikit ng dahan-dahang napunta ang bibig nito sa aking balikat at marahang kinagat ito. Ito ang favorite niyang spot ng katawan ko, ang balikat ko. He always do to bite my shoulder every time. Kahit may taon nakatingin sa amin ay wala itong pakialam. You know, love, I want you, he huskily said to me. Agad akong lumayo sa kanya at umiling. Alam naman niyang di na pwede dahil sa laki ng tiyan ko. Kung gagawin namin yun baka maipit ang baby sa tummy ko. Love, inaw naman na naputo lang sasabihin ko nang halikan ako nito sa aking labi. Yes, I know, love. Huwag ka mag-alala. Bawi naman siguro kapag lumabas si baby natin dyan sa tummy ko. But for now, magmamariang palad na lang muna ako. Anito sa akin kaya't napailing na ako. Kahit kailan talaga si Drake ang hilig. Months passed. Drake! I shout. Sa lakas ito, tila umabot ito sa buong paligid ng manson. Kanina ko pa kasi nararamdaman ang sakit ng tiyan ko. Bahagya pa ako nitong tumigil pero akala ko magtutuloy na dahil nga kabuwanan ko na. Ang sabi pa nga ng doktor next week pang due date ko. Pero ngayon hirap na akong maglakad dahil sa sakit na nararamdaman ko. Tila parang pakiramdam ko'y may lalabas na sa puwerta ko. Drake is not here in the sala kaya ako lang mag-isa ang naandito. Kaya kailangan ko pang sumigaw ng pagkalakas-lakas para lang marinig ako sa labas.
He's with his friends na sila Kuya Choi, Kuya Mateo, and Kuya Brian. Nasa likod kasi sila na kung saan ang pool area sa mansyon. Baby, huwag mo naman akong ganituhin. Ang sakit-sakit. Naiiyak akong pakiusap sa tiyan ko. Hirap ako makatayo at natili lang nakaupo dahil nga sa bigat ng tiyan ko. Parang hindi normal baby ang dala ko dahil sa malaki kong tiyan. Drake! Kanda ugat-ugat ng leg ko kakatawag kay Drake. Pero hindi pa rin ito naririnig ang tawag ko sa kanya. Wala ang cellphone ko dahil naiwan ito sa aming kwarto. Yun sanang gagamitin ko para matawagan or matawag ko si Drake na puntahan ako ngayon dito sa may sala. My tummy is very hurt. Dahan-dahan akong tumayo habang mahigpit na nakahawak sa sandalan ng sofa upang doon kumuha ng suporta. Napakagat labi na lang ako dahil sa ambigat talaga ng tiyan ko. Dahan-dahan ako naglakad papuntang main door. Hirap na hirap akong ihakbang ang paa ko na tila pakiramdam ko pa nga ay may malaki akong bato na pasan-pasan sa likod at hila-hila. Dahil sa nahihirapan na ako maglakad. My food is hurt na rin. My legs pakiramdam ko ay namang oras papuputol na. Love! I called him. With my weak voice, I hope he heard me. Kahit alam kong di mo din ako napakapit sa aking labi. Nalalasahan ko na rin ang dugo doon dahil sa marahas kong pagkagat. Love! I shout ang malakas na sigaw. Shit! My wife is calling me. Wait me guys here. My wife needs me. I heard a voice na alam kong kay Drake. Mahina lang yun na parang bulong pero rinig na rinig ko. Mahigpit ako na pahawak sa pinto na maramdaman ang maliit na bagay na bumulwak sa gitnang bahagi ko. Dahan-dahan ako napatingin sa may paa ko at doon ko nakumpirmang manganganak na ako. Love! Manganganak na ako! Malakas kong sigaw kasabay na mahigpit kong hawak sa pinto para kumuha ng suporta. Love! He called me with his wife's eyes. Nanatili itong nakatayo sa harapan ko. Napadaing ako na maramdaman ko ang matinding sakit na kumalat sa buong katawan ko. Love! I said habang umiiyak. Gumalaw na naman si Drake. Ang sakit na ng tiyan ko eh. Ilalabas ko ng anak mo pero andyan ka't nanatiling nakatayo. Bisit ka, Belis. Hindi ka na makakaisa sa akin kahit kailan. Ines ko pang sigaw. Habang mahigpit na nakahawak sa pinto. I'm sorry, love. Wait, shit. Ano bang gagawin ko? Bisit namang buhay to oh. Frustrated itong ani habang nakasabunot pa sa kanyang buhok. Agad akong umiling. I shout out loud. Dahil sa sakit, dito na ata ako manganganak dahil walang balak ang Veles na to. Nadalhin ako sa ospital. Mga gago, I need your help here. Manganganak ng asawa ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Should I die? Na kaya? No. Ay shit. Ewan. Frustrated pa ni Drake na sigaw. Bago ko dali-daling binuhat at tinala sa kanyang kotse. Sumunod din ang mga kaibigang natataranta na rin. Si Kuya Brian hawak ang phone niya at tatarantang kausap ang mga nasa kabilang linya. Si Kuya Choi tumatakbo ng paikot. Inikutan nito ang kotse niya kaya agad akong napailing habang tanaw nito ang kotse ni Drake. Kuya Mateo is smiling habang nakatingin sa akin. May binubulong tong something habang hawak ang bag at gamit ang baby namin ni Drake. Agad na pinatakbo ni Drake ang kotse at iniwan naman ng mga kaibigan niya na kung ano-ano ang ginagawa. Parang lutang. Napadaing ako habang hawak ang tiyan ko. Baby, please, wag kang excited lumabas ha. Nasasaktan mong mommy mo. Pakiusap ni Drake sa aking tiyan. Tila masunurin naman ang anak namin. At tumigil ito ng kaunti. Pero maya-maya mas lalong sumakit kaya't napahawak ako na mahigpit sa braso ni Drake upang doon kumuha ng lakas. Yun lang ginawa ko para pakalmahin ang sarili ko hanggang sa makarating kami sa ospital at agad nang dinerecho ako sa labor room. Lahat ng doktor at nurse natataranta. Kay Drake kasi ang ospital na ito kaya panigurado special treatment ang gagawin sa akin. Na hindi ko pinaboran. My husband is getting angry of what my decision wants. Wala rin naman siya magagawa dahil ako manganganak at hindi siya. I want equal treatment kahit sa kanya pang ospital na ito. Hindi ko gusto ang salitang discrimination sa mayaman man o sa mahirap man. Gusto ko pantay ang tingin nila. Makanganak ang pasyente. We need to hurry. Sigaw ng doktor. Marami silang sinaksak sa akin. Do not remove her dress is fine. Just remove her underwear. Anin doktor na agad namang ginawa ng doktor. What are you doing? My husband shout kaya bahagyang natigil ang ginagawa ng nurse sa paghubad sa aking panty. Sir! Takot itong tawag kay Drake. Madilim na kasi ang mukha nito at ang nakaigting panga pa. We need to hurry, Mr. Veles. Kailangan ilabas ng misis ninyong anak ninyo kung hindi.
Hindi na naituloy pa ng doktor ang sasabihin dahil sa pagsigaw ni Drake. We need to hurry. Pero bakit tinatanggal ninyo ang underwear ng asawa ko? Sigaw ni Drake. Agad ding napailing ang doktor. Napadaing ako dahil pakiramdam ko'y lalabas ng anak namin. Drake, utang na loob. Umalis ka na lang dito. Ang sakit-sakit na ng tiyan ko. Hayaan mo na yung mga doktor at nurse na gawin ang trabaho nila. Mas may alam sila kaysa sa'yo pagdating sa pagpapaanak ng bata. Sigaw ko rito. Hindi ito nagsalita pero nakatingin ito sa akin nang hindi makapaniwala. Siguro nagulat lang ito dahil sa pagsigaw at pagmumura ko sa kanya. Napadaing ako habang nakabuka ka sa harap ng doktor. Hindi ako mahiya dahil babae naman ang kinuhang doktor ng magaling kong asawa. Push, Mrs. Phyllis. I can see his head. Aniyan sa akin kaya humigpit ang hawak ko sa kamay ni Drake, saka sumigaw ng malakas. I shout, kasabay ng pag-iyak ng isang bata. Ngumiti ako doon bago ako dahan-dahan na pumikit dahil sa pagod. I need to rest kahit saglit lang. Pero muling humilab ang aking tiyan at may lumabas pang isang malusog na baby. Akala ko tapos na, pero muling sinabi ng doktor na may isa pa. Hinang-hina na ako pagkatapos. Narinig ko pang sigaw ni Drake na parang galit na galit ito. Pero hindi ko na pinansin pa iyon bagkus. Dahan-dahan akong pumikit dahil sa pagod. Agaran ako napadilat ng mata nang maramdaman ang bagay na humahaplos sa aking pisngi. Marahan din ako nitong hinahalikan sa aking labi at bahagyang kinakagat ang aking balikat. Kahit hindi ko natingnan, malalaman ko lang sa Drake iyon. You're awake! Nakangiti nitong sabi sa akin. Agad naman akong tumango at dahan-dahan na umupo. Bahagya pa ako napangawi dahil sa hapdi ng gitnang bahagi ko. Nangihina naman akong gumante ng ngiti sa kanya. My body is hurt. Lalong-lalo na ang parteng baba na may pakiramdam ko'y marami ang lumabas dahil sa sakit at kirot nito. Love! I called him with my weak voice. Ano masakit? He asked me with his very tone. I smiled to him para ipakitang okay lang ako. Love, nasa ng baby natin? Tanong ko dito. Bagya pa tong tumigil sa pagsipat sa buong katawan ko. Ang kaninang alalang tingin nito sa akin kanina'y napalitan ng saya. I can see his eyes full of happiness. Kita ko rin ang kinang nito. Masaya si Jay kahit di niya sabihin sa akin. Kaya ako rin masaya din ako dahil sa wakas, ang matagal na naming hinihintay ay dumating na. Our babies mamaya. Ipupunta nila dito ang babies natin, love. Just wait for that. I'm excited to see our babies. He smiled at me. Ngumiti rin ako dito. Nagulat ako nang halikan ako nito sa aking labi. Nagtagal yon dahil gumanti ako. Si Drake na nga rin ang kusang lumayo kahit alam kong labag to sa kanyang kalooban. Knowing Drake Velas, kung tutuusin, ayaw niya nang layuan ang labi ko. Pero sa nakikita ko, pigil na pigil to ngayon para lang hindi ako maangkin. He knows his limit. Lalo-lalo na dahil kapapanganak ko lang sa anak niya. Agad nalipat ang labi nito sa aking balikat. Bahagya niya pang nilihis ang hospital gown ko para lang lumantad ang balikat ko sa harapan niya. Di naman ako tumutol nang simulan na nitong kagatin iyon. I know na hindi niya doon ibabaling ang lahat ng gusto niyang gawin na hindi magawa. Kinakagat niya ito pero hindi naman madiin dahil hindi niya nga gagawin yon. Dahil alam niyang masasaktan ako. Agad ako napatingin sa may pinto ng dahan-dahan tang bumukas. Pero si Drake na natili pa rin sa aking balikat. Sunod-sunod pumasok sa loob ng aming kwarto ang tatlong nurse. Tsaka ko lang napagtantong may isa-isa silang buhat na bata. Agad na patulo ang luha ko dahil doon. Ang akala ko isang bata lang na isisilang ko, tatlo pala. Our babies, love. Ang mga baby natin. Masuyo kong ani sa kanya. Mabilis naman tong lumayo sa akin at inayos ang hospital gown ko bago dahan-dahan humarap sa tatlong nurse na nakangiting nakatingin sa amin. Hindi ko kita ang mukha ni Drake dahil nakatalikod to sa aking likod. Kaya bahagya akong hinila ang suot nitong leather jacket para makuha nitong atensyon ko. Pero ang nahila ko'y parang bato ang bigat. Babies, tatlo agad? Wika ni Drake kaya natawa ang tatlong nurse dahil doon. Marahil ako rin ganon. Ano nangyayari kay Drake? Nagulat ako na agad tong humarap sa akin. Kita ko sa kanyang mata ang saya pero biglang naging blanco ito. Magsasalita pa sana ako nang bigla nilang tong natumba. Sir! Sigaw ng tatlong nurse. Di naman sila makagalaw dahil hawak nila ang mga anak namin. Drake! I shout. Napailing-iling na lang ako bago napatingin sa may pinto nang bumukas ito. Mukha ni na Kuya Choi, Mateo and Brian kasama si Ate Donna and our parents. Nagulat sila sa kanilang nadatnan.